Mga taong 1996, sa isang liblib na bahagi ng Quezon, sa gilid ng bundok, kung saan ang mga ulap ay parang laging nakalambitin sa itaas ng mga puno, at ang gabi ay mas makapal kaysa sa anumang dilim sa lungsod. Dito nagsimula ang karanasan ni Mark Casimero Medina at ng kanyang asawang si Jack. Hindi ito basta kwento lang ng isang retiradong sundalo at nurse na mag-uumpisa ng tahimik na buhay sa isang mapayapang baryo. Ito'y kwento ng isang sundalong nagretiro ng maaga. 15 years din siyang nanilbihan sa hukbong sandataan ng Pilipinas. Hinangad makapag-umpisa ng tahimik na buhay kasama ang kanyang asawa. Malayo sa gulo ng syudad, sa isang baryo sa Quezon. Pero hindi inakalang may haharapin uling isang kakaibang giyera. Isang digmaan na hindi laban sa tao. Si Mark ay isang scout ranger at isang sniper. Medal of Honor recipient din siya. Sanay sa lamig ng gabi, sa gubat, sa putok ng baril, sa sigaw ng mga kasamahan, pati ng mga nakakalaban. Pero kung minsan, ang pinakamatinding giyera ay hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa loob ng isang tao mismo. Matagal na siyang tinutuligsa ng alaala ng mga pinatay niya. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, naroon ang mga mukha ng mga napatay niya. Kaya't nagretiro siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi siya naghanap ng karangyaan. Ang hinahanap niya ay kapayapaan. Kasama niya si Jam, isang mabait at matyagang nurse. Si Jam ang dahilan kung bakit nanatiling buo si Mark, kahit pa basag na ang loob. Si Jam na may ngiti, palaging nakakapawi ng pagod at takot. Si Jam na may kamay na kayang magbigay ng pag-asa kahit sa pinakamahirap na sandali. Pinili nilang tumira sa isang maliit na baryo sa San Roque. Tahimik, malayo sa gulo. Isang baryong nakatago sa gilid ng gubat. Ang baryo ay payak. Mga bahay na nakatirik sa kawayan at pawid, nakataas sa tukod para hindi pasukin ng baha. Makipot na daang lupa na humahantong sa maliit na kapilya kung saan nagtitipon ang mga tao tuwing linggo. Dito, buhay ang ani ng kamote, mais at palay. Ang mga bata ay naglalaro ng tiyansan at lata, habang ang mga babae nagtitinda ng tuyo sa gilid ng kalsada. Tahimik ang araw, pero kakaibang gabi. Kapag lumulubog ang araw at tumatagos ang lamig mula sa gubat, tila ba may nakamasid. Ang katahimikan ay hindi payapa, kundi mabigat. Parang may nakatago sa bawat kaluskos ng dahon. Pero si Mark, sanay na sa mga ganong sitwasyon at aura ng paligid. Ang hindi niya lang matanggap ay ang trato sa kanila ng mga tao. Hindi agad tinanggap ng mga taga-baryo si Mark. Narinig niya minsan ang bulungan habang siya ay dumadaan. Scout ranger daw yan. Marunong sa gubat. Pero hindi dito. Sa gubat natin walang sunta-sundalo. Babahag ang buntot niyan. May halong biro, pero may halong takot din ang tono. Parang may na-experience silang hindi pa na-experience ni Mark. Pero si Jack, kabaliktaran. Madali siyang nagustuhan ng mga tao. Pag may dumating na lagnat, sugat mula sa trabaho o kagat ng ahas at iba pa, si Jam ang nilalapitan. At sa bawat ngiting ibinabalik sa kanya ng mga ina at matatanda, ramdam ni Mark na may puwang pa rin sila dito.
Pero araw-araw kadalasan, bago lumubog ang araw, may kakaibang naririnig si Mark. Mga iyak na hindi niya matukoy. Minsan parang sanggol na umiiyak sa gitna ng gubat. Minsan, parang ungol ng matandang lalaki. Hirap huminga. Humihingi ng saklolo. At minsan, parang sabay-sabay. Isang halakhak, isang ungol, at isang iyak na pinaghalo. Pinakinggan niya ito mula sa kanilang bahay na nasa pinakakanto ng baryo, ang pinakamalapit sa hangganan ng gubat. At sa tuwing naririnig niya yon, tila bumabalik ang kaba na matagal nang nawala sa kanya mula nang iwan ang digmaan. Doon niya napansin ang kakaibang ritual ng mga tao. Tuwing dapit hapon, may mga magsasaka na nagdadala ng mga alagang hayop, manok, kambing, baboy. Itinatali nila sa gilid ng gubat. Walang bantay. Kinabukasan, wala na mga ito. Tanging mga balahibo, dugo, at pira-pirasong buto ang natitira. Tahimik lang ang mga tao. Walang nagtatanong. Ngunit sa bulong, sa mga di sinasadyang salitang naririnig ni Jam, habang ginagamot ang mga tao, may isang salitang paulit-ulit na binabanggit. Buso. Minsan, naglakas loob si Jam na itanong sa isang albularyo, si Apo Sensyo. Payat, kulubot, mga matang laging tila nagmamasid sa dilim. Tahimik siyang lumapit kay Jam habang si Mark ay nasa bukid. Mahinang tinig pero malinaw, at may bigat na parang hangin sa sementeryo. Medyo malapit sa gubat yung bahay nyo, iha. Mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nilalang dito kagaya ng tao. Mga nilalang na hindi ka nais-nais. Mga nilalang na hindi dapat makita ng kahit na sino. Nang marinig iyon ni Jam, tumindig ang balahibo niya. Parang may malamig na kamay na dumampi sa batok niya. Dagdag pa ni Apo Senyo, halos bulong na lang. Hindi sila pumapatay dahil sa gutom. Pumapatay sila para maghasik ng takot. Parang sumpa. At ang sino mang malapit sa kanila, madadamay. Kinagabihan, may narinig na naman si Mark. Hindi iyak, kundi kaluskos sa bakura. Nang suriin niya kinabukasan, nakita niyang may mga bakas sa kawayan ng bakod niya. Hindi pangkaraniwang gasgas, malalim, mahahaba, at mas mataas kaysa sa abot ng kahit na anong aso. Isang umaga naman, si Jam ang nakakita. May bakas ng dugo mula sa kulungan ng baboy, umahantong papasok ng gubat. Parang may kinaladkad na hayop. Pero ang kakaiba, bigla na lang natigil ang bakas. Para bang nilamon ng gubat mismo. Unti-unti nagbabago ang pakikitungo ng mga kapitbahay. Dati, bumibisita, humihingi ng payo kay Jam ang mga tao. Ngayon parang iniiwasan na sila. Kung may nadadaanan, iwas tingin. Kung may dumadaan sa kalsada, biglang tatahimik ang usapan. May narinig pa si Mark minsan habang naglalakad sa palengke. Doon kasi sila nakatira eh. Malapit sa gubat. Baka sila ang susunod. Baka puntiryahin sila ng buso. At sa di may paliwanag na paraan, hindi sila kinalaw. Hindi sila tinarget ng kung anumang nilalang na iyon. Para bang pinagpapaliban lang o nire-reserba. Pero isang gabi, habang nakahiga silang mag-asawa, parehong gising, parehong nakikinig sa dilim, narinig nila yon. Gasgas sa dingding.
mahahabang kuko, kumikiskis sa kawayan. Dahan-dahan, paulit-ulit. Hindi ungol, hindi iyak, kundi malinaw na panliligalig. Hanggang sa tumigil, tahimik, walang kasunod. At yun ang mas nakakatakot. Ang katahimikang pagkatapos ng kaluskos, na parang ang dilim mismo ay humihinga, naghihintay. Napapansin nila, medyo napapadalas na ang ganun pangyayari sa bahay nila, gabi-gabi. Pero hindi nagpatinag sa takot ang mag-asawa. Sa sumunod na gabi, mabigat ang hangin. Ang mga kuliglig ay tila biglang natahimik at tanging langit-ngit ng kawayan ang naririnig. Mula sa gilid ng kanilang dingding, muling narinig nila ang mahahabang kuko. Gasgas, kiskis, parang may hayop na gusto nang pumasok. Dahan-dahan, bumangon si Mark. Hawak ang kanyang rifle. Nakaposisyon, humihinga ng mabagal. Alam niya ang tunog ng kalaban, ang galaw bago umatake, at kung nasaan siya base sa tunog. Pero ang narinig niya ngayon ay kakaiba. Hindi tao, hindi rin hayop. Dumungaw mula sa siwang ng kawayan ang isang anino. Mabilis, madilim, may kislap na pula. At bago pa ito tuluyang makapasok, pumutok ang baril. Umuga ang buong kubo, kasunod ng isang hagulgol. Hindi sigaw ng tao, kundi huni ng isang halimaw. Tumilapon ito pabalik, gumulong sa lupa, bago muling tumindig. Sa halip na mapatigil, gumaralgal ito na parang galit na galit. Umalingaw-ngaw ang isang nakakapangilabot na alulong na dumurog sa katahimikan ng baryo. Mga aso ang nagsitahulan, mga bata ang napaiyak mula sa mga bahay, at kahit ang hangin ay tila tumigil. Sa lamlam ng lampara, doon nakita ni Jam ang buong anyo nito. Payat, halos butot balat, kulay abo, berde ang balat. Parang bangkay na ilang linggo nang nakalibig. Sa balikat at dibdib nito, may mga matitigas na buto. Parang kalasag na likas na tumubo mula sa laman. Ang bunganga naghiwa mula sa kaliwang tenga hanggang sa kanan na tenga. At sa loob ay daang-daang ngipin na matutulis na parang sapating. Ang mga mata ay lumubog ngunit nagliliyab ng pula. Kumikislap tuwing tatamaan ng liwanag. At ang mga kuko, mahahaba, matutulis, at nakangitim sa tuyong dugo. Isang nilalang na wala sa kahit na anong libro, ngunit naroon ito, malinaw sa harapan nila. At sa bawat galaw nito, nakikita nilang halos sumasama ito sa kulay ng paligid. Parang ang mismong dilim ng gubat ay kumakapit sa balat nito, nagtatago, nagiging anino. Umatras ang halimaw sa takip-silim, naglaho sa kakahuyan, nagumagaralgal pa rin. Pero sa lupa, naiwan ang bakas, mga patak ng dugong kulay ube, usok-usok pa at kumukulo na parang niluluto mula sa loob. Lumabas si Mark, nakayuko, hawak-hawak pa rin ang rifle. Nilapitan ang mga bakas. Dinampi niya ang daliri sa sariwang dugo. Malamig, malagkit, may amoy na hindi niya maipaliwanag. Sinipat niya ito ng mabuti, pinisil.
Wala akong pakialam kung anong klase kang halimaw. Bulong niya. Malamig ang tinig. Napadugo kita. At kung dumugo ka, mapapatay kita. Sabi niya na malamig ang boses. Mahigpit ang panga. Matalim ang tingin. Parang bumalik siya sa digmaan. Pero sa pagkakataong ito, mas malapit sa impyerno. Habang dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng bahay, nagsimulang bumalik ang mga alaala kay Mark. Mga sundalong sumisigaw, mga putok ng baril, ang amoy ng pulbura at laman na nasusunog. At ngayon, ang halimaw sa gubat ay parang multo ng lahat ng kanyang pinatay. Bumalik upang ubusin siya. Si Jam naman, nanginginig pa rin. Yakap ang sarili. Ngunit kahit takot, nakita niya ang determinasyon sa mata ng asawa. At doon siya kumapit sa tapang ni Mark. Kahit durog na ang loob nito sa mga nakaraang taon. Kinabukasan, pumutok ang balita sa buong baryo. Narinig ng lahat ang putok kagabi. Narinig nila ang hiyaw ng halimaw. Pero imbes na lumapit at tumulong, nag-umpisa ang bulong-bulungan. King ina, kasalanan niya eh. Binaril niya ang halimaw. Kaya tuloy nagalit. Kung nagbigay na lang sana siya ng manok, wala na sanang gulo. Baka madamay pa tayo sa galit ng buso. Sa halip na pagkakaisa, tanging takot ang nangibabaw. Isa-isa, nagsara ng bintana ang mga kapitbahay. Nagtali ng mga krus sa pinto. At sa bawat gabi, maririnig ni Mark at Jam ang mga dasal mula sa kapitbahay. Hindi para sa kanila, kundi para ilayo ang sarili sa kapahamakan. Iniwan silang mag-isa. Walang balak sumama. Walang balak tumulong. Minsan, habang nag-aayos ng gamit, bumulong si Jam. Pilit pinapakalma ang sarili. Mark, baka pwedeng umalis na tayo. Baka makahanap tayo ng ibang lugar. Mas ligtas. Tumigil si Mark. Hawak ang bala na isa-isang pinapasok sa magazine ng rifle niya. Mabagal siyang lumingon. Nabaril ko siya, Jam. At sa oras na nabaril ko siya, namarkahan na tayo. Napasulyap siya sa bintana sa hangganan ng gubat na tila laging nagmamasid. Ang tao, kapag nagtanim ng galit, susundan ka kahit saan para maghiganti. Siguradong ganun din ang halimaw na yon. Kahit lumipat tayo, paano tayo makakasigurong hindi niya tayo susundan? Paano tayo makakasigurong hindi niya ipaghihiganti ang sugat niya? Lumapit siya. Hawak ang balikat ng asawa. Huwag ka mag-alala. Dito ko siya haharapin. Sa gubat. Sa lugar kung saan ako bihasa. Huwag kang mabahala. Akong bahala. Tahimik si Jam. Luhaan ang mga mata. Pero sa huli, tumango siya. Dahil alam niyang wala nang atrasan. Mula noon, nagbago ang kilos ni Mark. Parang sundalo ulit. Naglista ng bala. Kinumpuni ang mga bitag na kawayan. Inihanda ang lumang bolo na dati ginagamit lang sa kabundukan. Naglagay ng mga trapal sa sahig ng kubo upang hindi marinig ang mga yapak. At gabi-gabi, pinapakinggan ang bawat tunog, bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin. Si Jam naman, tahimik na nagbibilang ng mga bala, naghahanda ng mga pamahid at benda, at isa-isa nililinisan ang mga baril ni Mark. Lumipas ang ilang araw, ngunit ramdam nila ang pagbabago. Sa tuwing lalapit sila sa baryo, walang bumabati,
Ang mga kapitbahay nakatingin lang mula sa malayo. Parang sila ay banta na rin o perwisyo, ganun ang pakiramdam nila. Kaya't nang sumapit ang ikatlong gabi matapos ang putukan, alam na nila ang totoo. Sila lang ang lalaban. Sila lang ang haharap. Walang iba kundi sila ang makakapagligtas ng kanilang mga sarili. At habang nakahiga sila sa banig, gising, nakikiramdam, muling gumalaw ang paligid. Ang mga kawayan sa gubat, sabay-sabay na umuugong. Ang hangin, parang humahaplos ng babala. Nagkatinginan sila, walang salita. Alam nilang darating ito. Inaasahan na nila. At sa gabing yun, nagsimula ang pangalawang digmaan ni Mark. Hindi bilang sundalo ng bansa, kundi bilang asawa, bilang tao, bilang isang nilalang na lumalaban para mabuhay. Tahimik ang gabi, pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan bago ang bagyo. Sa loob ng bahay, nakaupo si Mark. Hawak ang kanyang baril at nakapikit. Binabalikan niya ang bawat digmaan na kanyang sinalihan. Pero ngayon, ang kalaban niya ay hindi sundalo, hindi rebelde, isang halimaw, literal. Sa araw, nagbabad siya sa kakahuyan, gumupit ng kawayan, nag-ukit ng mga patibong, naghukay siya ng mga hukay na may matutulis na patpat sa ilalim, punjipits na tinakpan ng tuyong dahon, naglagay ng mga bitag na nakatali sa sanga, na kapag natapakan ay sasaksak ng siba. Kahit ang kanyang mga bala, inukit niya at nilagyan ng dagdag na pulbura. Double action para mas malakas ang tama. Sa kanyang katawan, ipinahid niya ang grasa ng makina, pinaghalo sa abo at dahon. Parang hindi siya tao. Parang siya na ang mismong anino ng gubat. At dumating na ang gabing pulang buwan. Sa gitna ng kagubatan, nagbago ang hangin. May amoy ng bulok, dugo, at libingan. Mula sa dilim, narinig niya ang unang tinig. Tinig ng isang matanda, basa, medyo humihinga. Kasunod, isang iyak ng bata, humihikbi, humihingi ng kalinga. At sa huli, isang tinig na mas nakakapangilabot. Boses ni Jam. Namilog ang mga mata niya. Alam niyang si Jam ay nasa bahay. Ang halimaw ay naglalaro. Ginagaya ang boses ng tao. Isang kasinungalingan na dinisenyo para wasakin ang kanyang isip. Pero hindi siya nagpatalo. Huminga siya ng malalim at nanatiling nakabaon ang mga anino. Nagmamasid. Narinig niya ang mabigat na yabag. Ang mga dahon nadadaganan ng kung anong mabigat na nilalang. Dahan-dahan, papalapit sa gitna ng kanyang bitag. Sa kanya sinadyang kulugin ang isang kawayan. Isang bitag ang sumabog. Apoy at usok ang bumalot sa paligid. Nabulag ang halimaw. Nagalit. At mula sa dilim ay lumitaw ang nakakatindig balahibong hugis. Muli itong humiyaw. At doon, binanatan ni Mark ang halimaw. Sunod-sunod na putok. Bumuga ng usok ang rifle. Mga bala ay dumikit sa laman ng halimaw. Tumagos. Ngunit imbes na bumagsak, lalo lamang itong nagalit. Mabilis itong gumapang, parang gagamba, umakyat sa mga puno, sumasayad sa lupa, hanggang sa bigla itong sumugod mula sa likod.
Nagpagulong si Mark. Halos sumayad ang mga kuko sa kanyang leeg. Sumagot siya ng isang putok. Malapitan. Pumutok ang dugo na kulay ube mula sa tagiliran ng halimaw. Pero bago pa siya makabangon, sumugod ulit ang nilalang. Nabuwal sila sa lupa. Nagpambuno. Isang labanang walang takas. Hinataw ni Mark ang halimaw gamit ang buttstock ng baril. Nabasag ang isang kuko nito. Tumilapon ang piraso ng buto. Ngunit kapalit nito, dumapo ang matalim na kuko sa kanyang balikat. Bumaon at dumaloy ang dugo. Napamura siya. Nanginginig sa sakit, pero pilit pa ring lumalaban. Kinuha niya ang bolo. Sinaksak sa tagiliran ang halimaw. Nilabas-masok hanggang sa kumawala ito. Ngunit kahit sa bawat sugat, hindi humihina ang halimaw. Lalo lang itong nagiging mas mabangis. Sa huli, nadaganan siya. Nakahiga si Mark sa lupa. Ang mga kuko ng halimaw nakadikit na sa kanyang lalamunan. Ramdam niya ang lamig ng kuko nito. Parang bakal na galing sa hukay. At sa sandaling yun, alam niyang tapos na. Pero mula sa gilid, may isa pang anino ang sumugod. Mabilis na tumatakbo papalapit. Humihingal. Si Jack. Buking ina mo ka, demonyo! Gigil na gigil. Nakahawak sa matalim na kawayan. Buong lakas na ibinaon sa bungo ng halimaw. Umugong ito sa sakit. Napaatras. At bago pa ito makabawi, binuhusan siya ni Jam ng langis na nakaimbak. Sa isang iglap, sinipa niya ang halimaw palayo kay Mark at sinindihan ng apoy. Sumiklab ang dilim. Ang halimaw ay nagliyab, nagwawala, gumugulong sa lupa. Tumigit ang apoy sa balat nitong parang tuyong dahon. Ang mga sigaw nito ay halong iyak ng tao at halakhak ng demonyo. Nanginginig ang lupa. Nagtatalsikan ng abo hanggang sa unti-unti itong humina. Nagkurap ang pulang mga mata at sa huli, bumagsak ito. Naging abo at durog na buto. Tahimik ang gubat. Tila pati ang kuliglig ay natigilan. Lumabas ang mag-asawa mula sa kakahuyan. Sugatan. Duguan si Mark. Ngunit nakatayo. At sa baryo, nagtipon ng mga tao. Tahimik silang nakatingin kay Mark at Jack na para bang hindi sila makapaniwala. May isang matanda ang bumulong. Sapat para marinig ng lahat. Diyos ang nagpadala sa kanila. Ngayon lang sila tinanggap. Ngayon lang sila iginalak. Pero sa loob ni Mark, walang tagumpay, walang gaan. Dahil naririnig pa rin niya ang hangin sa mga puno na may kasamang mga tinig. Hindi na iisa, kundi marami. At sa kanyang isipan, isang tanong ang naiwan. Ilan pa kaya ang nasa kagubatan? At dito na nagtatapos ang maikling kwento ko. Napaka-interesting ng kwento, di ba? Ito ang kwento ng halimaw sa gubat ng baryo San Roque. Isang kwentong puno ng takot, tapang, at sakripisyo. Ano sa tingin nyo? Totoo ba ang ganitong nilalang? O bunga lang at paniniwala at kwento ng mga matatanda? At anong masasabi nyo sa tapang na ipinakita ng asawa ni Mark at ang determinasyon ni Mark? I-share nyo sa comments. Gusto kong mabasa. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Dito sa Dilaw na Kandila, nagbabahagi kami ng kakaiba, mga supernatural, horror at mystery stories. 3 beses sa isang linggo.
Kung fan ka ng mga kwento ng halimaw laban sa tao, laban ng liwanag at dilim, mga albularyo, mangkukulam, at mga nilalang na kinakatakutan ng ating kultura, dito ka na. Nasa tamang channel ka. I-like mo, i-share mo, at mag-comment para mas lalo tayong lumago bilang isang horror community. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na sinda. Ito ang Dilaw na Kandila. At ako, si Sir Sig.